huling abilin ni Marcos Jr., gurgurin si VP Sara. Malala, ang sakit. Tapos, tinatangis na. Sabi niya, mga fake news. Sino ba lumika ng fake news? Kayo! Ngiwim, may habilin na. Isang nakatakot umanong habilin ni Bongbong Marcos sa kanyang mga alipores. Ayon po yan mismo kay Atty. Harry Roque na meron di umanong habilin si Bungit na pag siya ay nagurgor dahil sa sakit na diverticulitis na malala na dahil yung witpax dumudugo na, ipagurgor umano si Vice President Inday Sara Duterte dahil ayaw niya maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas si Inday. Ang tindi naman, kung totoo yan, malademonyo na talaga, anak ng kagwang. Hindi po natin maiiwasan mag-isip ng kung ano-ano dahil wala pa rin pong official medical records na inilabas ang Palacio de Polvoron. Kaya naman, itong retired general nagdemand po kay Bongbong Marcos na dapat ilabas ang totoong medical records para malaman ang tunay na kalagayan ni Bungit dahil parang kandilang nauupos na. Hindi pa naman, di ba kumakalat na kamakailan yung medical records? Abaho, mag-iimbestigang NBI. Wala, DDS vlogger na naman ang ipapakulong anak ng kagwang mga iyakin. Ay magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share at pa-subscribe. Pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Suportahan rin po natin yung pangalawang channel ko po, ang Bisdak Historiador. At maraming salamat sa Super Thanks Puting White. Ayan. Hindi ng pangalan puti na nga, white pa. Maraming salamat po ma'am sa inyong Papa Super Thanks. Alam niyo po mga kababayan ko, mga kabisdak, para bang napakalaking issue po sa Palacio de Polvoron, yung kumakalat na medical records ni Bungit, na itinanggi nila, hindi daw yung totoo, piki daw. Pero sabi ko na nga sa inyo, kahit itatanggi po nila yan, kita naman po ang ebidensya. Tingnan mo naman yung mukha niya. Parang natapyas ang kalahating katawan niya Kaya naman nag-request po ngayon, humihiniling ng isang retired general na dapat ilabas ang totoong medical record si Bongbong Marcos. At merong buwelta dyan si Atty. Salpanilo, dahil di ba sabi, imbestiga ng NBI, dapat ay malaman ang sinong nagpapakalat ng maling balita. Sabi naman ni Atty. Salpanilo, kayo ang naglalabas ng fake news dahil wala kayong inilabas na medical records. Kaya ito po mga kabisdak, isang retired general ang humiling na dapat ay ilabas. Ayan siya po ay si retired General Orlando De Leon with demand for the medical health status of the President from the Secretary of Health himself. Yan. Dapat kasi talaga yan, DOH, Department of Health, ang maglabas ng medical records kasi doktor man yan. Hindi po pwede si Chucky Claire. Kasi si Chucky Claire, atakdog man yan, wala man alam yan sa medical. Kahit nga sa batas, abugaga yan, wala namang alam. Kailangan talaga yung Department of Health ang maglabas. Si Herbosa ba yun? Na kung maayos ba ang kalagayan ni Bungit. Karapatan po nating mga Pilipino yan. Tama po dito si retired General Orlando De Leon. Ang problema, ang sistema dito, hindi po nila inilabas.
Kaya kumakalat po, yung isang medical records lang naman yung kumakalat, no? Na sinasabi doon, na content rin natin kamakailan, na si Bongbong Marcos ay malala na po yung diverticulitis. Na agad pinasinungalingan ng Palacio de Polvoron. Kumakalat sa social media. At pinagbuntungan po ngayon ng sisi na gustong ipatawag ng NBI ay yung si Bingot, si Jack Arguta ba yun? Narito po. Pakinggan po natin ang balitang ito. Itinuturing na national concern ng NBI ang paggalat ng umano'y fake medical records ni PBBM. Karapatan man daw malaman ng publiko ang kalusugan ng Pangulo, hindi ito dapat mauwi sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Hannity. Posibleng ipatawag daw ng NBI ang online personality na si Sir Jack Arguta. Kasunod yan ang pag-share nito ng umano'y peking medical records ni Pangulong Bongbong Marcos mula sa St. Luke's Medical Center. Isang bagay na pinasinungalingan na ng nasabing ospital at ng palasyo. Pero si Sir Jack yung personality, pwede ba yung ano ba yun? Yan ba yan? Ano ba yan? Ito si Sir Jack sa likod natin. No? Sir Jack. Isa siya sa mga nag-post. Oo nga. St. Luke's Ano Medical pangalan Center. dito, sir? Have you taken, have you called them out for investigation? Anong ginagawa mo po? Ang ano po natin yan is maray natin ipatawag. So, paano Sabihin ba? na natin yan. Isasabihin na natin Due sila. process. So, kung kayo, Maisipin naman mga kung kabataan, ano ang side nila. Sabi ni Magno sa Politico Talks ng Billionario News Channel, ang online sharing ng fabricated documents kasama ang post ni Sir Jack ay maaaring maituring na cyber libel. Ongoing daw ang investigasyon ng NBI tungkol sa pagkalat ng peking record na ito. Para sa ahensya, national concern na raw ito dahil mandato rin nilang bantayan ang seguridad ng mga matataas na leader ng gobyerno. Hindi po ordinaryong tao ang ating presidente. Oo. Tama po ang sinasabi na may karapatan ang tao malaman ng public health ng ating Pangulo. Pero hindi po yan nagbibigay pahintulot na kung ano-ano lang ang ilalabas natin. At magkalat ng At fake news. magkalat ng fake news. Bilang tugon, sinabi ni Sir Jack sa isang Facebook post na ipakita na lang daw ang original health record ng Pangulo kaysa protektahan ito. Hindi na matunton ang nasabing post ni Sir Jack kaugnay ng kalusugan ni PBBM. At anya, hindi raw ito deleted. Minsan daw kasi nire-report at fina-fact check ang kanyang posts. Hindi raw siya kailanman nanalangin mamatay ang isang tao dahil naniniwala siya sa karma kasunod ng mga alegasyon laban sa kanya tungkol dito. Una nang ibinalita ng palasyo na in good health ang Pangulo kasunod ng diagnosis sa kanya ng mga doktor ng diverticulitis. Ani PBBM, he got the best possible medical care at pinakita pa ang video niyang nakikipaglaro sa kanyang aso. Pinaalala ng Presidential Communications Office sa publiko na umasa lang sa mga opisyal na pahayag ng government sources para maiwasan ang pagbabasa ng unverified at malisyosong content online. Para sa Agenda Weekend, Hannity, Ang sabi ng NBI, hindi daw ordinaryong tao si BBM. Oo nga, hindi ordinaryong tao. Impacto yan eh. Hindi talaga siya ordinaryong tao. Tingnan, sobrang payat ng animal. Magnanakaw mga hinayupak na yan. Yan talaga hindi ordinaryong tao. Limas ng limas sa kaban ng bayan ang mga animal. Alam nyo, nalalabuan ako dito sa NBI, no? Nasabi, fake news, yung medical records. Kasi pag sinasabi mong fake news, yung nilalabas na medical records, kagaya ni Jack Arguta, hindi ho sana, meron kang batayan ng fake news. Tama ba? Alam mo, may punto rin yung may punto rin yung ribat ni Jack Arguta dyan. Ano yung ribat niya dyan? Ito Piki daw yung medical na kumakalat. Idi ilabas nyo ang original. Karapatan ng mga Pilipino malaman ang sakit at lagay ng Pangulo. Exactly. Kasi paano mo masasabing fake news yung kumakalat na medical records kung wala rin po kayong inilalabas na medical records na original? Tama ba? Oh, sige nga. Paano may re-rebat? Tapos sasabihin mo cyber libel. Paano magiging cyber libel?
na sabi nga ho sa Supreme Court, pinakataas-taasang hukom, ay walang cyber libel, walang libel case sa mga public servant na kinikriticize at binabatikos ng mga kritiko. Paano mo masabi cyber libel? Walang cyber libel dun. Dahil isinishare po ni Jack Arguta yung kumakalat na yan. So ang lalabas, para sa akin, hanggat wala pa pong medical records na inilabas itong Palacio de Polvoron, mananatiling hindi piki para sa akin yung kumakalat sa social media na medical records. Kasi nga, paano mo masasabi na piki? Kaya nga tama yung inano ng retired general, ilabas mo yung totoong medical records. Kasi sabi mo piki eh. So paano mo mapapatunayang piki ito kung wala tayong pagbabatayan? Ilabas ang original. Wala po kayong mailabas. So ngayon, sino yung piki? Kayo. Kaya tama yung sinasabi dito ni Atty. Salpanilo, hindi piki yung lumalabas. Ang piki, yung mga sinasabi ng Palacio de Polvoron. Dahil hanggang ngayon, wala pa po kayong inilalabas na piki. Kayo ang nagpapakalat ng fake news. Sa totoong kalagayan ni Bongbong Marcos, ano ba talaga ang kalagayan niya? O, tingnan mo, Atty. Sal. React ang Malacanang. Dahil daw may kumakalat na medical report kung saan inilalahad doon yung sakit niya. At syempre, yung sakit na nakalagay doon, hindi ordinary sakit. Maraming sakit eh. Malala ang sakit. Tapos, tinatangis na. Sabi niya, mga fake news. Sino ba lumikha ng fake news? Kayo! Tama! Bakit kayo ang lumikha ng fake news? Hindi nyo inilalabas ang medical bulletins ng presidente nung yan ay dinala sa ospital. Tama! Ito ang naging pahayag ni Atty. Salvador Salpanelo kasunod ng pagkialat sa social media ng isang medical record mula sa St. Luke's Hospital na may kaugnayan sa malubhang kalagayan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang paglabas na naturang medical record ay kasunod ng pagkaka-ospital ng Pangulo na kadaunan ay inamin mismo ni PBBM na nagkaroon ito ng diverticulitis. Ani Panelo, kinakailangan na maging transparent ang Malacanang kung ano ang totoong kalagayan ng Pangulo para di na magkaroon ng mga haka-haka at mabigyan linaw ang tanong ng taong bayan. Ang sambayan ng Pilipino ay may karapatan na malaman kung ano ang kalagayan ng presidente ng bansa. Itinatago ninyo eh. Correct. So, anong gagawin ng mga iba? Ayan. Either nakakuha sila ng medical report doon na inilalabas nila na tinatanggi nyo o kaya naman sa pamamagitan ng chismis. Marites, no? Para kay Panelo, ang tanging paraan para matigil ang pagkalat ng mga fake news ay ang pagbibigay ng pahayag ng tanggapan ng Pangulo at tanggapin ito kung ano man ang magiging reaksyon ng taong bayan. Ano ang solusyon? Simple lang ang solusyon. Kung ano yung medical findings, ilabas nyo Eksakto. sa bansa. Para kung maluba ang kalagayan, ang sambay ng Pilipino, yung mga gusto sa inyo, ay magdasal, manalangin. At yung mga ayaw naman, manahimik na muna kayo. Dahil pagdating sa kalusugan ng isang tao, mali naman yung ipagdarasal natin na mamatay na. Hindi po ba? Kailangan, palusugin mo para panagutin mo kung ano man ang mga ginawa niyang kamalian, mga pagwalabag sa saligang batas, ang pag-aapi, at ang pagbibinggansa ay panagutan niya. Ang problema kasi, Atty. Sal, ngayon, maraming nagdadasal na magurgur na si Bangag. Sa kadimonyohang ginawa niya, tingnan mo naman yung mukha niya, hindi na-edit, oh. Hindi na filter. Talagang na yan, lantang gulay ng animal, eh. Tama, ako, sang-ayon ako dito kay Atty. Salpanilo. No need na po na papatawag mo yung nagpapakalat daw ng fake news, no?
ipapatawag ng NBI, ipasumon mo. Nanguna nga, kayo nga nagpapakalat ng fake news eh. Dahil hindi po ninyo sinasabi ang totoong kalagayan ni Bangag eh. Naglabas kayo ng video, ilang tanggulay na nga, ebidensya na nga eh. Tapos sasabihin pa ninyo, fake news yung kumakalat na medical records. Eh, wala kayong basihan. Magpakatotoo kayo. Yan lang naman eh. Kung totoong lang tanggulay na si Bangag, may mga habilin na yan, isabi nyo sa publiko. Ilabas yung medical bulletin sa pamamagitan ng Health Secretary na sabi nga ho ni General Orlando De Leon. Bakit ba mahirap yun? Hindi yun mahirap. Kung totoong mabuti ang kalagayan ni BBM eh, bakit nagdadalawang isip kayo maglabas ng medical records hanggang ngayon wala pa rin kayong inilabas? Masyado kayong iyakin eh. Tingnan mo, may banat si Jack Argota dyan, si Bingot. May point din siya eh, sabi niya, nung si PRRD nagkasakit, pinagkalat ng mga kakamping medical record niya na malubha daw. Pero hindi iyakin si PRRD, hinayaan niya. O di ba? Mas malala nga ho yun sa panahon ni Tatay Digong dahil antindi ng mga ginugurgur na nga si Tatay Digong sa social media eh. Pero ito kay BBM, may ebidensya ka na yung medical records patunay po na lehitimo rin dahil yung kalusugan ni BBM, yung katawan niya, wala na, napakanipis na, kalahati po ng katawan niya na wala. Sabi nga ho ng isang kongresista, karapatan po karapatan ng bawat Pilipino na malaman po talaga kung ano ang totoong kalagayan, sabi ni Mike Defensor ni Bongbong Marcos. Dahil meron tayong tinatawag na rules of succession eh. Pag hindi na po kaya ni Bungit yung duties and responsibilities niya, matik po yan. Si Vice President Inday Sara yung papalit sa kanya. Pakinggan po natin si Mike Defensor. Diba sa saligang batas natin, pag incapacitated ang Pangulo, kailangan talaga mapaalam sa taong bayan. Hindi na to question ng personal na impormasyon o personal na kalusugan ng Pangulo, pero lahat ng mangyari sa kanya kasi may implikasyon sa ating bansa, sa ating gobyerno. Kaya nung mga kapanahunan na nandyan ako sa gobyerno, immediately naglalabas kami ng medical bulletin. Kung minsan, pagka ginawa na ng doktor, pwede niyang ipabasa sa amin, o kung di kaya, talagang tatawagin namin yung mga doktor para kung pakiramdam namin, may mga katanungan na hindi namin masasagot. So talagang ganun yung gawain, hindi pwedeng yung yung ginawa nila na press briefing sa Malacanang, pagkatapos nagpakita na ng video, kailangan may actual medical bulletin ang mga doktor. Of course, itong lumabas na public advisory, nakikita natin sa screen, naintindihan ko, syempre, yung St. Luke's, binavalue nila yung tawag dito, yung personal na karapatan, yung data privacy ng kanilang ospital at yung karapatan ng kanilang mga pasyente. Pero dapat sana ang palasyo mismo ang naglabas kagad. Ito ang medical bulletin o doktor na magsalita ng ating Pangulo. Para wala nang tanong, malinaw kagad yung mga lumalabas. Ang nangyari kasi siguro, Boss Dada, kaya sinasabing smoke screen, nagulat ako eh. Madaming na-excite, maraming nagpasa-pasa tungkol dyan. Maging ako, binabantayan ko ano ba talaga yung nangyari. And I think the President owes it to the public, lalong-lalo na ang press office, ang press Secretary's Office, na magkaroon ng formal na briefing tungkol dyan ng isang medical bulletin. Pero okay, totoo, tama ba yun? Yung sinabi? Tama yan, mga kabisdak, no? Na kailangan po maglabas ang Palacio de Polvoron ng totoong medical bulletin para masasabi mong yung inilabas ng isang vlogger, this vlogger, ay fake news. Eh anong pagbabatayan mo? Wala kang pagbabatayan ngayon. So lumalabas na mismo ang palasyo ay nagpapakalat ng fake news. Yung mismong NBI ay nagpapakalat ng maling impormasyon. Kasi kagaya rin po ng St. Luke's. Naglabas sila na sabi PK daw yun. Kahit sinabi mong PK, nasan po yung totoong medical record si Bongbong Marcos? Para sa akin, hindi po PK. Now, kasi kung maglalabas sila ng medical records, kita mo naman katawan ni BBM, natutunaw na, mayroon talagang pagkakapareho ang findings nun. No? Hindi pwede nilang dayain yan.
So siguro, kung meron lang konting mali, mapupunta lang yun sa misinformation. So mali lang siguro yung ano. Pero, putsang ina, alam ko yung medical records dun, laminated pa eh. No? Nakalagay ba yun sa pinto? Nakalagay sa pinto na picturean ng dumaan. Oro mismo yung kasamahan nila dyan, pinicturan, aray ko. Nakuna ng kamera. Yan ang malinaw dyan. Tapos siguro pinasa-pasa. Binasa rin po yan sa mga mainstream media, mga reporter. At napunta sa kapwa nating DDS kay Manong Jason Sa. Alam ko si Manong Jason Sa yung unang nag-post dyan. Ang nag-viral lang kay Jack Argota. So anyway, para sa atin, maliit na bagay po yan para pagtuunan ng pansin ng NBI. Ang dapat pagtuunan ng pansin ng NBI, yung mga kurakot sa gobyerno, huwag yung mga DDS, dahil karapatan po natin malaman kung ano ba ang kalagayan ni Bongbong Marcos. Si Claire Castro ang nagsasabi, hindi naman siya qualified magsabi ng pagdating sa medical, no? Health expert dapat yan. Gaya itong isang doktor, sinabi ng doktor, kailangan maglabas kayo at sundin natin yung constitution kung ano ang mangyayari. Ito, pakita natin si yung doktor. Kung may sakit siya, follow the doctor's advice, mag-rest muna siya. Kasi baka mag-relapse. And kawawa naman ng Pangulo. So we wish the President all the best. But in terms of constitutional mandate, moral leadership, I think the President should actually disclose that with the attending physician and then rest and then gagaling din siya. Rest in peace. Dapat talaga i-disclose yan ni Bongbong Marcos. Huwag kang mahiyaan sa inyong kalusugan. Kung malapit ka na magorgor, so be it eh. Pagbabayaran mo talaga yan. Karma talaga yan. Kasi tayo nanguhula tayo, ano bang kalagayan? Siya po yung presidente, karapatan natin. So ngayon may lumalabas na naman na video, may statement na naman. Ito, spokesperson din dati ni Pangulong Duterte, si Atty. Harry Roque, na meron na daw habilin itong si Bongbong Marcos sa kanyang, siguro malapit sa pamilya or gabinete, mga tauhan niya kay Baki, na pag siya daw ay mamatay dahil sa sakit or kung anumang dahilan, ay dapat pipigilan si Vice President Inday Sara Duterte na maging presidente. Paano pigilan? Sa pamamagitan daw na impeach or sa pamamagitan ng paggurgor. Ito ay banta sa buhay kay Vice President Inday Sara. Actually, matagal naman may banta si Inday Sara. Pero sabi ni Atty. Harry Roque, nababawasan daw yung banta dahil nga si Dayunyor nakabalik na, nagpakita. Kasi kung hindi daw nagpakita, malamang sa malamang, yan ang gagawin daw ng mga nakapalibot kay Bangago. Ito yung habilin ni Bungit, pakinggan natin. Huling abilin ni Marcos Jr. na kapag siya ay tumigil maging presidente, gawin ang lahat para hindi na maging presidente ang VP Sara at ang pinaka-epektibong pamamaraan ay para gurgurin, itigok si VP Sara. Ngayong balik na si Marcos Jr. sa kanyang mga schedule sa Malacanang, at least yung mga nagmamahal kay VP Sara, alam natin ngayon na medyo naipsan ang banta sa buhay ni VP Sara. Pero anyway, ngayon po, nakita natin sa anunsyo na naman ng Malacanang na bumalik na po sa Malacanang ang ating Presidente Marcos Jr. Alam nyo, dahil ako naman ay Kristiyano, talaga naman sinasabi ko sa inyo na hindi natin dapat ipagdasal na magkaroon ng masamang bagay sa buhay ng Marcos Jr. No? Bagamat inamin ko na bilang isang tao lamang at humingi na ako ng patawad sa Panginoon na nung nabalita na mukhang malala ang sakit ni Marcos Jr. medyo na-excite tayo, no? Dahil nga uhaw na tayo sa pagbabago at alam natin na talaga napakahirap na ng buhay ng mga Pilipino sa ilalim ng Marcos administration. 94% naniniwala na lantaran talaga ang korupsyon, lalong-lalo na sa pagdating sa flood control at infrastructure projects, at mahigit kalahati ng ating mga kababayan ngayon ay nagsasabi na ang tingin nila sa kanilang mga sarili ay gutom, no?
So ito po talaga ay talagang red flags para sa administrasyon nito na talagang tuluyan ng nawawalang pag-asa ang taong bayan sa pamumuno ng isang bangag na presidente. Bangag na presidente. Bangag, bangag, bangag. Ngewe, ngewe, ngewe. Yun yung sayaw nila eh. Okay. Alam mo ho sa atin tayo mga Pilipino, Kristiyano ho tayo eh. Alam mo yung ano natin, yung kultura, no? Pinakaugalian, no? Tradition. Na talagang pag mayroong mga ganitong tao na medyo masama na yung karamdaman, nandun yung simpatiya natin eh. Tapos pag namatay, nandun pa rin yung simpatiya natin. Pero bukang nabago po yung kultura na yan. Nabago na po yan. Dahil po sa gobyernong ito ay walang habas ang pangungurakot. Alam mo sino nakapagbago ng kultura na yan? Na imbis na meron kang simpatiya sa isang namatayan o may sakit na leader ng bansa, nabaliktad eh. Binago ni Miss Cara David. Namamatay na daw ang mga kurakot. Doon na bago. Bakit lumabas din yung wish ni Cara David na mamatay ng mga kurakot? Dahil sa korupsyon na lantaran sa ating bayan. Kaya yung may mga namatay na mga politiko, ayun, natupad na ang wish ni Cara David. So ito ngayon, maraming Pilipino na naghihintay na mamatay yung mga kurakot. Kasi kung hindi man maparusahan ni Bongbong Marcos, dahil pati siya kasabwat, tangina mamatay na lang, mas okay pa. Dito po pumapasok yung parang nagdadasal ka na merong sa kapahamakan na may mapapahamak na leader. Eh ngayon si Bongbong Marcos nakaranas ng sakit na malala na hindi pa rin dinidisclose. Na na marami pang mga vlogger na ipapakulong pa nila dahil dyan. Labas na lang ng bulletin, medical bulletin. Kaya ito, siyempre kayo, tayo. Itong presidente ito, kung anong mangyayari sa kanya, talagang lalabas ang tunay na pagbabago. Mantakin mo, nagbilin pa ng habilin pa. Na pag anong mangyari sa kanya, gurgurin si Vice President Inday Sara, anak ng kamote. Tuloy, Atty. Harry Roque. At siyempre hanggang ngayon, hindi pa rin nagpapa-hair follicle test ang presidente kaya hindi natin mapasinungalingan yung sinabi mismo ng kapatid niya na siya'y bangag. At habang siya'y bangag, wala talaga tayong pag-asa na umunlad bilang isang bansa. At nakikita natin yan sa paghina ng piso at siyempre doon sa anunsyo na naman, hindi natin makakamit yung target growth natin. At may lumabas nga po pag-aaral na matapos ng 16 years, siguro inaalis natin yung panahon na merong COVID, ngayon lang po ang pinakamahina ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Siyempre, hindi na kasama yung panahon ng COVID dahil ang buong mundo naman ay sumemplang ng COVID kasi wala ang economic activity ng panahon ng COVID. No? Pero alam niyo, no, parang ang tagal na rin ang nakalipas ng COVID. No? Talagang bangungot naman yun. Pero tayo naman po ay nabuhay, hindi tayo tumigil na makipaglaban at siyempre, narito pa rin tayo patapos malang ng COVID. At kaya nga, sinasabi ko, pagamat napakahirap ng buhay sa administrasyon ni Marcos Jr., tingin ko naman, talagang the Filipino spirit will survive at tayo po ay we will eventually survive, no? Itong presidente na walang kakayahan para mamuno. Pero pag-usapan po natin dahil nga mahirap ang buhay ng kalagayan ng mga Pilipino sa panahon ni Bangag. Talagang mahirap, Atty. Harry Roque, lalo ka na. Tinatamaan ka talaga. Si Pastor Kibuloy, yan, grabe, yung ginawa sa KOJC, no? Yan, meron pa isa si Bantag hanggang ngayon, di ba? Tapos itong si Atty. Harry Roque, tapos si Tatay Digong, Inday Sara, mga Duterte, lahat ay mga Pilipino. Mahirap po talaga ang buhay dahil kaliwat ka ng pangungurakot. Fact check po yan. Wala pong makapag-rebat yan. Kahit sino pang mga bulager na tanga ang mag-rebat sa akin, wala po kayong mairibat. Sa palitan lang ng piso kontra dolyar, mantakin mo simula nagkaroon tayo ng Philippine currency, piso. Naitala ang pinakamahinang piso sa kasaysayan ng ating bansa kontra dolyar under Marcos Jr. Malawak na nakawan under Marcos Jr. natalo yung senyor. Diyos ko.
Flood control, 1.5 trillion sa flood control pa lang. Paano sa mga kalsada? Paano sa mga infrastructure, mga buildings? Paano sa mga tulay, anak ng kagwang? Harapang pangungurakot, yan ang totoo. Ang problema nga lang, paano tayo makaganti? Hindi sa wish ni Cara David na lang tayo kakapit nito. Sa bagay, naniniwala din ako na sa sinasabi ni Bingot, Jack Arguta, na may karma ho talaga darating. Tuloy, Atty. Harry Roque. Na nakita natin na bumalik na siya sa Malacanang, eh mukhang naiwasan na naman ang aperya sa kanyang kalusugan. Alam niyo, mabuting balita dyan, kung kayo ay nagnanais na may masamang mangyari sa kanya, is nabawasan din ang banta sa buhay ni VP Sara. Huwag niyo pong kakalimutan, meron akong confidential source na ang pinagbilin ni Marcos Jr. under no cost, under no condition should VP Sara succeed. Ibig sabihin, kung siya ay matanggal sa pwesto sa pamamagitan ng permanent disability, death, impeachment o kung ano man, hindi dapat payagan si VP Sara na maging presidente. At syempre, ang pinaka-epektibong pamamaraan, bukod sa dadayain siya sa eleksyon, bukod sa siya ay kasuhan at paalisin sa pwesto, ay siya ay patayin. At yan naman talaga ang naging kumbaga, huling abilin ni Marcos Jr. na kapag siya ay tumigil maging presidente, gawin ang lahat para hindi na maging presidente ang VP Sara at ang pinaka-epektibong pamamaraan ay para gurgurin, itigok si VP Sara. Ngayong balik na si Marcos Jr. sa kanyang mga schedule sa Malacanang, at least yung mga nagmamahal kay VP Sara, alam natin ngayon na medyo naibsan ang banta sa buhay ni VP Sara kaysa yung mga panahon na hindi natin alam kung naghihingalo na nga ba ang Marcos Jr. Kasi yung mga pinagbilinan ni Marcos Jr. na talagang huwag papayagan na maging presidente si VP Sara, hindi natin alam kung ano yung gagawin nila habang naghihingalo ang Marcos Jr. Ngayong malakas na siya uli, at least kahit papano, naibsan na yung banta kay VP Sara. No? Hindi muna nila gagawin si VP Sara dahil mukhang hindi pa panahon ni Marcos Jr. at naroriyan pa siya. Pero ang pagkakaintindi ko naman sa sakit niya, talaga pong pwede yan magamot panandalian, pero meron na talagang permanent damage sa kanyang gastrointestinal functions. No? Talagang yung kanyang kulon ay namamagana. At kapag namamagayan, ibig sabihin merong infeksyon. At kapag yan ay patuloy na namaga at hindi nagamot at hindi na operahan, talagang yun na, makaka-apekto yan sa kanyang pagdumi. At pag siya ay na-apektuhan sa pagdumi, lalala yung mga infeksyon niya kasi nga yung bakterya sa loob ng katawan at hindi niya kakayanin ang matinding bacterial infection dahil iisa nga lang ang kidney niya. So ano yun, ang lalabas colon cancer, no? Ang bagsak dyan kay Bungit, colon cancer due to diverticulitis complication. Tama ba? Utangina, no? Antindi naman yan. Yan, sabi ni Atty. Harry Roque, legit yung source niya, no? Na kapag may mangyari daw, ito yung habilin ni Bangag, kung may mangyari sa kanya, magurgur man siya dahil sa sakit na diverticulitis, kailangan pigilan si Vice President Inday Sara sa pagka-presidente. At ang pamamaraan, i-impeach, no, dadayain, at pinaka-worst case scenario ay gugurgurin si Inday Sara. Utangina, no? Antindi ng mga habilin, animal, no? Habilin ng isang marka-demonyo. Ako, hindi malayong mangyari dyan. Pag tiningnan mo, may basihan rin. Kasi yung ginagawa ho nila kay Vice President Inday Sara panggigipit, sobra-sobra eh. Mantakin mo yung gamit nila, Senado at Kongreso, no? Para lang i-demolish si Vice President Inday Sara Duterte. Ang problema niyan, no? Ang problema, magtatagumpay ba sila sa kanilang masamang balak? No? Pero, tayong mga Pilipino, magiging aware tayo dito. Kahit galing yan kay Atty. Harry Roque, may legit source daw siya eh. Maano yun? Kaya kailangan si Inday Sara din alisto dito. Hindi pwedeng baliwalain ito eh. Legit man daw yung source. At at least daw ngayon, kahit papano, naibsan. Bakit? Nababawasan yung banta sa buhay ni Inday Sara kasi buhay pa si Bangag.
Paano magmamatay na si Bangag? For example, gurgurin nila si Inday Sara. Tangina, malabo na ho yan. Kasi pag namatay si Bubuim, no, automatic yan, assume immediately si Vice President Inday Sara na magiging presidente ng Republika ng Pilipinas. So lahat kayo, pagdadamputin na agad. So lahat ng gabinete ni Bangag, pagdadamputin na agad. Lahat ng mga kongresista na hindi matanggap-tanggap ang pagkatalo nila sa impeachment labang kay Inday Sara, pagdadamputin na. Pati si Tuta Soto, pagdadamputin na. Na ngayon, ang babaw ng utak ng ulo ni Tuta Soto, mag-chat-chat na daw siya dahil sa ginawa ng Supreme Court na pagbasura sa impeachment. Putang ina, ang labo-labo, no? Pang personal interest lang yung mga utak ng mga animal. Mas mantakin mo, ha? Dahil dismayado sa Supreme Court decision, ang school bukol na walang pinag-aralan, nag-aral lang sa Nayupak na San Andres Bukid, One Ball University. Mantakin mo, ha? Magchat-chat ka. At ang masaklap pa, yung mga luhaan ng mga kongresista sa kongreso, mga trapo din, sinuportahan si Tito Soto. So ito na po yung nila, next move. Ito yung patunay na pipigilan talaga si Inday Sara maging presidente. Pinipigilan ni Tuta Soto, no? Galit na galit siya kasi gusto rin niya magiging vice-presidente, maging presidente. Pakinggan natin mo na balitang ito, itong mga hinayupak ng mga kongresista. Pabor ang isang kongresista sa mungkahi ni Senate President Tito Soto na amyendahan ng saligang batas para maiwasto ang unlike overreach o panghihimasok ng hudikatura sa lehislatura sa naging desisyon ng Korte Suprema sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Darlene Kai. Bottom line, ayaw na nila may impeachment sa Pilipinas. Yan ang itsura nitong decision na ginawa ng Supreme Court. Impeachment now is an impossible dream. Pinalutang kahapon ni Senate President Tito Soto na kakausapin ang liderato ng Kamara tungkol sa mga susunod na hakbang matapos ang anyay pagkakamali sa pagpapatibay ng Korte Suprema ng pagiging unconstitutional ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte noong 2025 para raw mawasto ang anyay overreach o panghihimasok ng hudikatura sa lehislatura. Palitan na natin konstitusyon. Baguhin na natin. Pagka ganyan, pagkatapos marahil yung Constituent Assembly makakagalaw dyan para or maghihintay tayo decades. Bakit? Kailangan ma-retire na muna itong mga Supreme Court Justices natin. Pabor sa mangkahing ito si Representative Joel Chua ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Yung konstitusyon po natin, more than 30 years na, almost 40 years na 1987 pa po ito at marami na rin po nangyari. Marami rin po tayong nakita na medyo kakulangan o hindi pagkakatugma-tugma. Sa akin pong pananaw, po pwede po itong baka napapanahon na rin para ito ay silipin. So not in particular lamang dito sa impeachment, bagkus pati rin po sa ibang provision. May tila sumbat naman si Representative Terry Ridon ng Committee on Public Accounts tungkol sa sinabi ng mga mahistrado na dapat siguruhin ng due process at mabilis sa pagdesolba ng mga kaso sa buong impeachment process. I think they should look at themselves as well on whether or not they are able to comply with this particular 24-month period to resolve cases. Dapat ang mga kaso ng Korte Suprema ay nare-resolve within 24 months from the last submission of a brief, a memoranda, or similar documents. Very important for the Supreme Court to also respond. Nagagawa ba nila ito? Bit-bit nila ang pagkadismaya sa SC decision habang naghahanda silang tumanggap ng bagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Oras na matapos ang one-year bar rule sa mga bagong reklamo sa February 6. Bagamat kami po ay tatalima sa kautusan ng Korte Suprema at ito po ay aming ginagalang, pero hindi ibig sabihin po nito kami po ay sumasang-ayon. Hindi rin po namin masisisi kung bakit yung iba pong mga legal luminaries at ang ating pong Senate President, si Senate President Tito Soto, ay sinasabi na nagkakaroon ng judicial overreach. Ginigit po ng Kongreso na ang meron pong exclusive power
sa impeachment initiation ay hindi po ang Korte Suprema, kundi ang House of Representatives po mismo sa ilalim ng 1987 Constitution. So despite the motion for reconsideration, we will insist on it. We will implement the exclusive power of the House, irrespective of whoever it is. Wala pang tugon dyan ng Korte Suprema para sa Alam mo, mga iyakin tong mga animal hindi na lang nila matanggap-tanggap na may mali sila. Talo na kayo, mas magaling pa kayo sa Supreme Court, mga justices, mga inayupak. Kaya nga, sabi dito ni General Orlando, Sotolo office in vulcanizing shop. Baka low. Bakit kayo maniniwala dito? Putangin na, tingnan mo, ang babaw po ng reason nila. No? Na mag-chat-chat ka, change ka, dahil hindi mo nagustuhan yung Supreme Court decision na final and executory sa impeachment labang kay Inday Sara. Yun lang reason mo. Putangina, mga ugok kayo. Masyado kayong pamimersonal. So mukhang ito na nga ho, tumatama rin po itong sinasabi ni Harry Roque na kailangan talagang si Inday Sara ma-impeach at hindi talaga pwedeng maging presidente. So ito na po yun. So pag hindi ma-impeach, ano ang mangyayari? I-assassin nila, gugurgurin nila, wala na. Kaya gumugulo ang Pilipinas dahil sa mga ganitong mga prinsipyo Gumugulo ang Pilipinas dahil sa mga sakim na mga politiko. Ilabas yun na lang po ang medical records ni Bongbong Marcos kasi wala na. Sobrang payat na, parang kandilang nauupos para matapos na po ang usapin patungkol sa medical records. Hatutukan naman natin ang tungkol sa kaliwat kanang pagnanakaw ng gobyernong Marcos sa flood control na hanggang ngayon wala pa rin napapanagot. Puro mga sarswila, optics lamang sa norte nga. Hindi nga ho nila chinecheck yan Mukhang wala pong Ilocos Norte sa mapa ng Pilipinas dahil hindi pinuntahan ni Vince Dizon ang naturang lugar na binulyaso rin po sila ng isang DDS vlogger. Ano po sa tingin ho ninyo? Malala na ba talaga ang kalagayan ni BBM? At mapanganib ba ang di umanong huling habilin ni BBM na gurgurin si Vice President Inday Sara Duterte? Good luck na lang sa ating mga Pilipino. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan.
katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Dista Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Dista Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.